Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Kahit na ulan is day of time. Yan. Morning devotion po for today ay kahit po na ulan guys, day off is day off. Ang mga kunyang may pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo guys, ang aking topic for today ay mabasa siya sa Hebrew chapter 11 verse 8 to 22, ang pananampalataya ni Abraham. Kayo guys, paano kayo manampalataya? So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employer. At thank you Lord for this day. At thank you Lord po, kahit may typhoon po is nakalabas po kami. At let your will done po sa aming mga buhay at sa aking pamilya sa Pilipinas. Thank you Lord po sa protection dahil po dumaan po ang bagyo sa amin. But to God be the glory, ang aking pamilya po ay safety po sila. At sa mga magdi-day off po ngayon, guys, take care yourself and let God take care of others. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Alam niyo po, ang pananampalataya ang isang sikreto ng isang matagumpay na tao. Alam niyo po, ang pananampalataya para sa akin is yung kahit na hindi ko pa nakikita is nagtitiwala na ako. Kagaya ngayon, kahit sinabi sa akin kagabi na ng aking amo na saan ka, dyan lang sa park, sabi ko, alam niyo po, ang pananampalataya ay yun po yung ating talagang katunayan na ikay nagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung wala kang pananampalataya, alam mo guys, isa ka yun sa lagi ka na lang nag-agam-agam, gano'n. Pero alam mo, ang pananampalataya is hindi yan nagkakaroon ng mga ganyang isipin. Ang may pananampalataya is talagang klarado at buo ang loob na nagtitiwala sa Panginoon. So, ang babasahin ko po ang pananampalataya ni Abraham. So, sa pananampalataya ni Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya ay pumunta at hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng ibang lupain at nanirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng kanya ng gayon ding pangako. Subalit siya ay umasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak bagamat lipas na ang tamang gulang. Palibhas siya itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay isinilang ang mga inapo na kasindami ng bituin sa langit at gaya di mabilang mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais sa isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang mga makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila,
sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Sa pamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham ay kanyang hinandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Nang tungkol sa kanya ay sinabi kay Isaac, ay tatawagin ang iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao. At sa matalinghagang pananalita, siya ay muli siyang tinanggap. Sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau tungkol sa mga bagay na mangyayari. Sa pananampalataya, si Jacob nang namatay ay binasbatan niya ng ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose ay binanggit niya ang tungkol sa paglikha ng mga Israelita at nagbilin tungkol sa kanyang mga buto. Ito guys, ang pananampalataya ay, sabi nga, si Abraham, kung ikaw guys, si Abraham, ibibigay mo ba na kusa ang iyong anak para kasi nung unang panahon, ang pag-aalay kahit saan is yung tinatawag na yung mga malinis. Pagka sa mga sa mga hayop, 'di ba, pinipili yung walang sugat-sugat. Kumbaga sa panahon nila Abraham, nung sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa ilang, sa bundok kung saan sinabi doon, 'di ba, hindi nag-atubiling pumunta si Abraham at doon nga ay kasama niya si Abraham at saka si Isaac. So ang pananampalataya ay talagang ikay mag-uubilang. Example, pagka may ministry ka, di ba? Pag sinabi sa'yo ng iyong leaders, ganito gawin mo, dapat hindi ka na nagda-doubt, dapat sumusunod ka na lang. Yun po yung isang tinatawag na obedience. Pero pagka inutusan ka tapos sabihin mo, hindi mo pa nga alam yung resulta, nagsasalita ka na, hindi ko matawag yun na pananampalataya. Ang tawag po dun is nagipag-argue ka lang. So, ang pananampalataya, tandaan po natin, ay sumusunod tayo ng kusa. Hindi yung naudlok lang na nagaya ka lang, hindi ganon. Ang pananampalataya ay taos-pusong inaalay mo ang iyong pagtitiwala lalo na sa Panginoon. Ganon din po sa ating henerasyon na kunwari ako, example sa akin, ako ang aking amo dito sa mundo is ang aking employer dito sa Hong Kong. So kung ano yung sinasabi nila, pinapakinggan ko yon at sinusunod ko. Yun po tinatawag na na pananampalataya na hindi nag-aalinlangan. Alam niyo po guys, tayong mga OFW, kung ang amo natin is kaya po natin silang pakisamahan, so paglabas natin ng ating mga bahay na employer, magagawa na po natin yon. So ang pananampalataya guys ay nagmumula sa ating taos-pusong pagtitiwala sa Panginoon na magagawa ang isang bagay na hindi natin nakikita. So hanggang dito na lamang po and have a nice day. Bye-bye!